Narinig ko mismo, ang manugang ko, tinawag akong matanda at ang anak ko, tanga sa sarili kong bahay. Ang hiya na iyon, parang pinatay niya ako. Bilang ilaw ng tahanan, inubos ko ang savings ng asawa ko. Nag-utang ako sa bahay, 2.2 million ang gastos para lang sa dream wedding niya. Pero para sa kanya, ako lang ay isang ATM machine. Akala niya, wala akong laban, isang simpleng lola lang. Hindi niya alam, may lihim na yaman ako, isang trump card. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko siya ng leksyon na ikukwento niya sa kanyang apo. Kung naramdaman mo na ang traidor sa sarili mong tahanan, like and share mo na. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood, lola at lolo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka imbitado, hindi ka dapat nandito. Nanginginig ang boses ng magiging manugang ko. Umiikot sa buong simbahan sa harap ng 300 bisita. Ngumiti ako ng kalmado, ngumiti ako. Hinawakan ko ang aking kuwintas na perlas na suot ko. Ay mahal kong manugang, inakala mo bang hindi ako sisipot? Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Dumalaw ako para magdala ng isang espesyal na bisita, isang bisita na gustong-gusto kang makita. At nang makita ni Jasmine ang taong nasa likuran ko, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Pero bago tayo magpatuloy, siguruhin mo munang nakasubscribe ka na sa channel at itype sa comments kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga istorya. Ako si Elena, 67 taong gulang. 6 na buwan na ang nakalipas, inakala ko na ang pinakamalaking problema ko lang ay ang pagpili ng perpektong barong para sa kasal ng nag-iisa kong anak. Nagkamali ako. Nagsimula ang lahat ng dalhin ni Miguel si Jasmine sa bahay namin para maghapunan. Naaalala ko kung paano siya pumasok. Blondeng buhok nakabagsak sa kanyang balikat sa perpektong alon. Mga mata na parang gazelle na tila kumikinang sa inosente. At isang ngiti na kayang tunawin ang puso ng pinakamalamig na tao. Nakita ko agad kung bakit nahulog ang loob ng anak ko. Si Miguel, na laging tahimik mula nang mamatay ang kanyang tatay 3 taon na ang nakakaraan, ngayon ay nagliliwanag sa saya sa tabi niya. "Mommy, siya si Jasmine," sabi niya, may halong pagmamalaki sa boses niya. Isa siyang pediatric nurse. Maingat na iniabot ni Jasmine ang kamay niya. "Isang kasiyahan na makilala ka sa wakas, Lola Elena. Ang dami pong sinasabi ni Miguel tungkol sa inyo." Ang boses niya napakalamig, parang musika. May isang bagay sa kanya na nagpapaalala sa akin ng mga artista sa mga teleserye sa hapon. Siguro, masyadong perpekto, masyadong ensayado. Pero binaliwala ko ang pag-iisip na iyon. Sabi ko sa sarili ko, ako lang siguro ang tipikal na nagdududang biyenan. Sa hapunan, nagkwento si Jasmine tungkol sa kanyang trabaho sa mga may sakit na bata. Ang kanyang pagbubuluntaryo sa mga animal shelter tuwing weekend. At kung paano niya pinangarap na magkaroon ng malaking pamilya. Sa bawat kwento, pinagmamasdan ko ang anak ko na nakatingin sa kanya na parang ngayon lang nakita ang pagsikat ng araw. Hindi ko siya masisisi. Mukhang perpekto siya. Sa kasamaang palad, hindi po sinusuportahan ng pamilya ko ang relasyon namin. Pag-amin niya habang kumakain kami ng dessert, yumuko siya at isang luha ang dumaloy sa kanyang perpektong pisngi. Gusto po nila magpakasal ako sa isang tao na mas mataas ang social status. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi natin sila kailangan. Mahal ko. Sumakit ang puso ko para sa kanya. Isang bata na tinanggihan ng sarili niyang pamilya dahil lang sa sinusunod niya ang kanyang puso. Bilang isang lola, hindi ko maisip na tatalikuran ko ang anak ko dahil lang sa isang bagay na kasing babaw ng pera. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang avalanche. Bago ko pa man kindatan, may engagement ring na sa daliri ni Jasmine at pinag-uusapan na ang petsa ng kasal. Napakabilis ng engagement. Kapag alam mo na, sabi ni Miguel, inuulit ang mga salita niya na parang isang mantra. Gusto ni Jasmine ng kasal na parang sa fairy tale, ang prestige venue, ang designer gown, ang mga imported na bulaklak. At ako, dahil gusto kong makita ang anak ko na masaya at dahil naaawa ako sa nobyang itinakwil ng pamilya, nag-alok akong ako na ang magbabayad ng lahat.
Gagawin po ba talaga ninyo yun para sa akin? Tanong ni Jasmine, kumikinang ang mga mata niya sa bagay na inakala kong pasasalamat. Para po kayong nanay na hindi ko kailanman nagkaroon. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang kanyang delikadong katawan na nanginginig sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, binuksan ko ang puso ko. Binuksan ko rin ang bank account ko, buong-buo para sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay isang nakakapagod na paghahanda. Ginamit ko ang pera ng insurance ng namatay kong asawa. Kinuha ko ang lahat ng savings ko at kumuha pa ako ng loan sa aming bahay para lang mabigay kay Jasmine ang pangarap niyang kasal. Ang napiling lugar ay ang The Palacio Real sa Tagaytay na may malawak na hardin at kolonyal na arkitektura. 800,000 para lang sa pag-reserve ng petsa. Ang gown, isang Vera Wang na nagkakahalaga ng 650,000, ay kinailangang i-adjust ng 3 beses. Dahil iginiit ni Jasmine na kailangan itong maging perpekto. Talagang perpekto. Ang mga bulaklak, libu-libong puting rosas, imported mula pa sa Ecuador. Sa bawat tseke na pinipirmahan ko, mas mahigpit akong niyayakap ni Jasmine. Tinatawag niya akong mommy at nangangako siyang bibigyan niya ako ng magagandang apo. Nabubuhay ako sa pangarap ng bawat ina, o akala ko. Pero may maliliit na pagkakaiba-iba na nagsimulang mang-istorbo sa akin. Tulad ng palaging cash ang bayad ni Jasmine. Sinasabi niyang luma na raw siya sa credit card. O kaya, ang mga kwento niya sa pagkabata tila nagbabago depende kung sino ang nakikinig. Sa isang pagkakataon, lumaki siya sa isang bukid sa Cebu. Sa iba naman, pinalaki siya ng lolo't lola niya sa Pampanga. Hindi ba kakaiba na hindi pa natin nakita ni isang litrato ng pamilya niya? Tanong ko kay Miguel isang gabi. Kahit isang cousin o kaibigan noong bata pa siya, wala sa guest list. Mommy, napag-usapan na natin ito, sagot ni Miguel na may halong inis. Tinanggihan siya ng pamilya niya ng buo. Masakit na paksa yan para sa kanya. Nilunok ko ang mga duda ko. Sa huli, mas masaya ang anak ko kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. Kung ang presyo ng kaligayahan niya ay 2,200,000 at ilang tanong na walang sagot, mukhang magandang deal iyon. Tapos, 3 linggo bago ang kasal, nangyari ang sandali na magbabago sa lahat. Pumunta ako sa apartment ni Miguel para iwan ang mga personalized souvenir para sa kasal. Gamit ang spare key ko, pumasok ako ng tahimik. Umaasang masorpresa ko sila. Doon ko narinig ang boses ni Jasmine mula sa silid tulugan. Hindi ang matamis at malamusikang boses na kilala ko, kundi isang bagay na matigas, kalkulado at mainipin. Reynaldo, sinabi ko nang huwag mo akong tawagan sa numerong ito. Sumigaw siya na may inis. Hindi, tuloy pa rin ang kasal. Oo, magkakaroon ako ng access sa mga account niya pagkatapos naming ikasal. Napahinto ako sa hallway. Halos hindi ako humihinga para mas makarinig. Anong gusto mo ng mas malaking parte? Nagkasundo tayo sa 30%. Nagkaroon ng pause. Tingnan mo, ang matanda ay nagbigay na sa atin ng higit sa 2,200,000 at marahil ay magbibigay pa siya ng mas maraming pera para sa down payment ng bahay pagkatapos ng kasal. Ang matanda ako ang tinutukoy. Ang tanga na ito, ang gullible na ito, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000, baka mas marami pa. Ang tanga. Ang anak ko, ang Miguel ko, ang tanga. Hindi, wala siyang hinala. Hook na hook siya. Parang umikot ang mundo sa paligid ko. Sumikip ang tiyan ko sa bigla ang pagkahilo. Kinailangan kong humawak sa dingding para hindi ako matumba. Sa kung paanong paraan, nagawa kong umatras ng tahimik, palabas sa pintuan, dala-dala pa rin ang kahon ng mga souvenir at umalis ng hindi napapansin. Nang makasakay na ako sa sasakyan ko, 3 block ang layo. Nagpark ako at hinayaan kong lamunin ako ng shock. Dumadaloy ang luha sa mukha ko habang pinapalo ko ang manibela. Nararamdaman ko na ako ang pinakamalaking idiot sa mundo. Bakit hindi ko napansin? Ang mga hindi magkakaugnay na kwento, ang mga cash payment, ang ganap na kawalan ng kaibigan o pamilya, ang unti-unting paghihiwalay kay Miguel mula sa dati niyang mga kaibigan. Lahat ay bahagi ng isang masusing plano. Sa gitna ng sakit, may nagbago sa loob ko. Isang katigasan, isang determinasyon.
na hindi ko naramdaman mula pa noong araw na ipinaglaban ko ang buhay ng asawa ko laban sa cancer. Kung inakala ni Sofia na maaari niyang sirain ang anak ko at nakawin ang pera namin, nagkamali siya ng pamilyang kinalaban. Kinagabihan, pinunasan ko ang luha ko. At ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakala na gagawin ko. Naghahanap ako ng mga private investigator sa Metro Manila sa aking cellphone. Oras na para alamin kung sino talaga ang babaeng malapit ng maging manugang ko. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita ako kay Ate Tess Morales sa isang maliit na cafe sa Makati. Halos walang laman ang lugar. Perpekto para sa isang diskretong pag-uusap. Si Ate Tess ay isang dating police detective na naging private investigator pagkatapos niyang magretiro. Isang babaeng mga 55 taong gulang, may maikli kulay abo na buhok, at isang mapanuri na parabang nakikita niya ang kalooban ng mga tao. Lola Elena, sabi niya matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, humigop siya sa kanyang itim na kape. Ang inilalarawan ninyo, ito ay parang isang klasikong romance fraud na may wedding twist. Ang mga taong ito, sila ay mga profesional. Pinag-aaralan nila ang kanilang mga target. Natutunan nila kung ano ang gustong marinig at nagiging eksakto silang iyon na tao. Napapailing ako. Ang marinig na may nagpapatunay sa mga hinala ko, mas lalo itong nagpapabigat. Gaano katagal? Tanong ko. Dinulas ko ang isang malaking tseke sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Ate Tess. Para sa isang taong napakatanga na gamitin ang tunay niyang boses sa telepono, hindi na po magtatagal. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa matinding pagkabalisa sa paghihintay. Sa tuwing pumupunta si Jasmine sa bahay ko na may bagong mga request para sa kasal. Mami Elena, okay lang po ba kung magdagdag tayo ng isang mesa pa ng mga bisita? Worth lang po ito ng 10,000. Kinailangan kong ngumiti. At magkunwari na walang nagbago. Ang bawat yakap, bawat mommy na lumalabas sa labi niya, ngayon ay nagdudulot na sa akin ng pandidiri. Ang pinakamasakit ay ang makita ang anak ko na ganap na naloko. Nagpaplano ng buhay niya kasama ang isang multo. Nagsasalita siya tungkol sa bahay na bibilhin nilang magkasama. Ang mga anak na magkakaroon sila. Ang mapanood siya na sobrang saya, sobrang puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na isa lang, malupit na ilusyon. Sinisira nito ang puso ko ng paulit-ulit. 2 linggo pagkatapos, tumawag si Ate Tess. Elena, gusto mong umupo para rito, sabi niya, madilim ang boses sa telepono. Nasa kusina ako, nagtitimpla ng kape. Napahawak ako sa counter. Pakiramdam ko, bibigay ang mga binti ko. Si Jasmine, hindi siya nag-e-exist, patuloy ni Ate Tess. Ang babaeng pinaplano ng anak mo na pakasalan ay si Sofia Collins, 29, galing sa probinsya. Inaresto siya ng 3 beses sa loob ng huling 5 taon dahil sa pandaraya, bagamat minsan lang nakulong. Nagsimulang sumigaw ang kettle, isang matinis na tunog na tila malayo, na parang galing sa ibang mundo. Hindi ako makagalaw para patayin ito. Nakikipagtulungan siya sa mga partner, karaniwan ay mga lalaki na tumutulong sa kanya na imbestigahan ang mga target at kung minsan ay nagpapanggap bilang miyembro ng pamilya para maging kapanipaniwala ang mga kwento niya. Patuloy ni Ate Tess, walang humpay. Ang lalaki sa telepono, si Reynaldo Rivera, ang pinakamadalas niyang kasabwat. Naging romantic partner sila hanggang mga 2 taon na ang nakakaraan nang dinaya niya ito ng mga 800,000 at naglaho. Sa wakas, nagawa kong patayin ang stove. Gumalaw ang mga kamay ko ng walang malay habang umiikot ang isip ko sa dami ng impormasyong ito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ko. Ang boses ko, halos isang bulong. Ang himala ng facial recognition software at isang maganda, lumang, detective work. Sagot ni Ate Tess. Gumagamit si Sofia ng fake identity na Jimena sa loob ng 8 buwan, may fake social security number at fabricated employment history. Ang trabaho bilang pediatric nurse, nagboboluntaryo siya paminsan-minsan sa isang free clinic. Sapat lang para maging kapanipaniwala ang kwento kung may magbavalidate. Napaupo ako sa upuan sa kusina, sinusubukang iproseso ang lahat. At ang pinakamasama, Elena, patuloy ni Ate Tess. Ginawa na niya ito noon, hindi bababa sa 3 beses na natrace ko. Lumalapit siya sa mga single na lalaki, may magandang trabaho.
Mas mainam kung kamakailan lang ay nawalan sila ng malapit sa kanila, isang ama, isang asawa. Mga taong emotionally vulnerable, patuloy niya, tulad ng anak mong si Miguel na nagluluksa pa rin sa kanyang ama. Sinasakop niya sila. Nag-oorganisa ng mga mamahaling kasal na binayaran ng pamilya. Nakakakuha ng access sa mga bank account. At ilang buwan pagkatapos, naglalaho siya kasama ang lahat ng pwede niyang dalhin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ini-imagine ko kung ano ang mangyayari kung hindi ko narinig ang tawag na iyon sa telepono. Ang anak ko, nasira emotionally at financially. Ang aming bahay, mawawala. Ang mga ipon ng buong buhay namin, naglaho. Ate Tess, sabi ko sa wakas, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Kailangan mong hanapin si Reynaldo Rivera. Nagkaroon ng pause. Elena, anong iniisip mo? Iniisip ko na ang isang lalaking naghahanap kay Sofia sa loob ng 2 taon ay maaaring interesado na dumalo sa kasal niya. Halos naramdaman ko ang paghanga sa boses ni Ate Tess. Gusto mo siyang dalhin sa seremonya? Gusto kong bigyan si Jasmine o mas maganda si Sofia ng eksaktong nararapat sa kanya, sagot ko. Mahahanap mo ba siya? Nahanap ko na, sabi ni Ate Tess na may kahusayan. Nakatira siya ngayon sa Batangas, nagtatrabaho sa construction. Maibibigay ko sa inyo ang contact information niya sa loob ng 1 oras. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo sa kusina ko ng tahimik. Ang tsaa, nakalimutan ko na, lumalamig sa tasa. Ang isang bahagi ko, gusto kong tumakbo agad kay Miguel at ilantad ang lahat ng natuklasan ko. Pero kilala ko ang anak ko. Matigas ang ulo tulad ng kanyang ama. At si Sofia, gumugol siya ng buwan sa pagmamanipula sa kanya. Marahil ay nakumbinsi na niya ito na anumang kritisismo laban sa kanya ay selos lang. O isang pagtatangkang kontrolin ng buhay niya. Kailangan ko ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na pampubliko at hindi maitatanggi. Na walang puwang para sa pagtanggi o pagmamanipula. Ang kasal, naka-schedule sa loob ng 10 araw. At sisiguraduhin ko na ito ay hindi malilimutan. Pero hindi sa paraang ini-imagine ni Sofia. Hinawakan ko ang kwintas na perlas ng aking lola, ang inalok ko kay Jasmine na suotin sa kasal. Isang family heirloom na naipasa sa 4 na henerasyon. Naalala ko kung paano kumislap ang mga mata niya nang makita iyon. Hindi sa damdamin na pagtanto ko ngayon, kundi sa isang kalkuladong pagtatasa kung magkano ang makukuha niya sa pagbebenta nito. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, bulong ko sa kwintas, na parang nagsasalita ako kay Sofia. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin habang ang plano ay nagsisimulang mabuo sa isip ko. Ang kasal ng siglo ay magiging skandal ng siglo. Nang gabing iyon, medyo nanginginig ang mga kamay ko. Dinayal ko ang numero na ibinigay sa akin ni Ate Tess. 3 ring at pagkatapos ay isang boses ng lalaki, magaspang at maingat. Reynaldo Rivera ito. Huminga ako ng malalim. Ginoong Rivera, ang pangalan ko ay Elena Montes. Sa tingin ko, kilala ninyo ang nobya ng aking anak, bagamat kilala ninyo siya bilang Sofia at hindi Jasmine. Ang katahimikan, humaba ng husto. Inakala ko, naputol na ang tawag. Narinig ko ang ingay ng construction sa likod, mga martilyo, malalayong boses. Nasaan siya? Ang boses niya nagbago, naging tense, nagmamadali. Malapit na siyang magpakasal sa anak ko sa Tagaytay, sa loob ng 9 na araw. Sagot ko, pinanatiling matatag ang boses ko, propesyonal. Nanalo na siya sa amin ng higit sa 2,200,000 at nagsisimula pa lang siya. Isa pang mahabang pause. Halos maramdaman ko ang kawalan ng tiwala niya sa telepono. Ma'am, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro ninyo. Nagsimula siya. Hindi ito laro, Ginoong Rivera. Narinig ko siya nakausap ka sa telepono. Sinabi niya sa partner niya, si Marcos, na ang tanga ang anak ko, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Nagpaplano siyang makakuha ng access sa mga bank account pagkatapos ng kasal at marahil ay maglaho sa loob ng 6 na buwan. Naririnig ang paghinga niya. Narinig mo siyang kausap ako? Ako iyon. May business agreement kami hanggang sa dayain niya ako. Kaya
Naiintindihan mo ba ang posisyon ko, Lola Elena? Sabi niya ng dahan-dahan. Ano bang eksakto ang iminumungkahi mo? Ipinaliwanag ko sa kanya ang plano ko ng detalyado. Si Reynaldo ay magpapakita sa kasal sa eksaktong oras, ilalantad si Sofia sa publiko sa harap ng lahat ng bisita, kasama na ang anak ko. Ito ay magiging ganap na pagpapahiya, hindi maitatanggi, at ganap na pampubliko. Gusto mong sirain ko ang kasal? May paghanga sa boses niya. Gusto kong ilantad mo siya sa harap ng lahat ng mga tao na sinungalingan niya. Sa harap ng anak ko na karapat-dapat malaman ang totoo bago sirain niya ang buhay nito. Tahimik si Reynaldo sa loob ng ilang minuto. Nang magsalita siyang muli, iba na ang boses niya. Mas matigas. Kinuha niya ang 800,000 ko at umalis siya sa kalagitnaan ng gabi. Iniwan niya ako sa bayarin sa hotel room at rented car. Hinahanap ko siya ng 2 taon. Ito na ang pagkakataon mo. Ano ang mapapala mo rito? Bukod sa iligtas ang anak mo, ang ibig kong sabihin. Ngumiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Katarungan, Ginoong Rivera. Simple at purong katarungan. Nag-usap pa kami ng 20 minuto, inaayos ang bawat detalye. Si Reynaldo ay magmamaneho papuntang Tagaytay, maghihintay sa sasakyan hanggang sa magpadala ako ng text. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, napagtanto ko na mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa nakalipas na mga linggo. Ang galit na walang magawa, nawala, napalitan ng isang bagay na mas nakakasiya. Isang layunin, ang mga sumunod na araw ay lumipas sa paghahanda. Kinansela ko ang appointment ko sa hairdresser. At ang pag-adjust ng mother of the groom dress ko. Kung magiging bida ako sa isang eksena sa pelikula, tiyak na hindi ako magiging maayos ang buhok. 3 araw bago ang kasal, sinimulan ko ang ikalawang yugto ng aking plano. Gumawa ako ng sunod-sunod na tawag sa lahat ng supplier ng kasal. Ang event coordinator ng The Palacio Real, ang florist, ang catering company, ang photographer, ang DJ. Lola Lara, ako si Elena, ang nanay ng groom sa kasal sa Sabado. Sabi ko sa coordinator. Inilalagay ko sa boses ko ang uri ng sigasig na tanging isang masayang ina lang ang pwedeng magkaroon. Lola Elena, buti at tumawag kayo. Sana excited na kayo para sa malaking araw. Kung alam mo lang, tumatawag ako kasi may pagbabago sa payment arrangement. Nagdesisyon ang pamilya ng nobya na sila na ang magbabayad ng huling balance. Huminto ako, hinahayaan kong mapuno ang boses ko ng katuwaan. Ang ganda talaga kapag nagkakaisa ang mga pamilya, hindi ba? Talaga namang kaibig-ibig po iyan. Dapat ba akong maghintay ng bayad mula sa kanila? Ay, oo, sila na ang bahala sa lahat mula ngayon. Sa katunayan, kailangan mong i-hold ang pagproseso ng anumang bayad mula sa account ko hanggang sa makipag-ugnayan ka muna sa pamilya ng nobya. Ibinigay ko ang fake phone number na kinumpirma ni Ate Tess na ginagamit ni Sofia para sa mga supplier. Napakahigpit nila sa pag-aalaga ng sarili nilang finance. Inulit ko ang parehong mga tagubilin sa bawat supplier. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong. Sa huli, ako si Lola Elena, ang respetadong matanda na nagbayad na ng malalaking down payment sa lahat. Sa umaga ng kasal, kapag sisingilin na ang huling balance, susubukan ng mga supplier na kontakin ng isang ghost family sa isang numero na hindi kailanman sasagutin. Ang masterpiece ko, gayunpaman, ay ang tawag na ginawa ko kay Miguel kinagabihan. Napansin ko ang lumalaking distansya sa mga nakalipas na linggo. Si Sofia, walang duda, nagtatanim ng duda tungkol sa mga intensyon ko. "Mommy!" sagot niya, tila pagod ang boses. "Hindi talaga ako makakapag-usap ngayon. Galit si Jasmine kasi hindi ka pumunta sa rehearsal dinner." Ang dinner na hindi naman ako imbitado, naisip ko ng may pait. "Ay Miguel, naiintindihan ko ng lubos ang nararamdaman ni Jasmine," sagot ko. Ang boses ko ay puno ng maternal understanding. Sa katunayan, nag-iisip ako at napagtanto ko na marahil ako ay medyo masyadong bossy tungkol sa mga plano ng kasal. Katahimikan sa kabilang linya. "Talaga po?" "Oo, araw ito ni Jasmine. At kung sa tingin niya, ang presensya ko ay magdudulot ng stress, syempre, dapat ko itong igalang." Dramatiko akong huminto. "Mahal kita ng sobra,
kaya hinding-hindi ako gagawa ng anumang makakasira sa kaligayahan mo. Ang boses niya, medyo basag. Mommy, sigurado ka? Baka magbago ang isip ni Jasmine kung kakausapin mo siya. Ay mahal ko, hindi ko naisip na kailangan pa yon. Alam mo, magbibiyahe lang ako ng konti ngayong weekend. Siguro, magmamaneho ako papuntang vegan, mamimili ng antique. Bibigyan ko kayong dalawa ng puwang para ma-enjoy ang espesyal na araw ninyo na walang family drama. Ang ginhawa sa boses niya ay parang kutsilyo sa puso ko. Iyon, talagang napaka-konsiderasyon ninyo, Mommy. Gusto ko lang na maging masaya ka, mahal. Iyon lang ang gusto ko. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo at nakatingin sa telepono ko. Tahimik na tumutulo ang luha sa mukha ko. Kailangan ang tawag na iyon. Pero masakit, sa paraang hindi ko inaasahan. Talagang naniniwala si Miguel na ako ang problema, na ang mga concern ko ay galing sa pagiging makasarili o selos, sa halip na maternal instinct. Noong Biyernes ng gabi, bisperas ng kasal, personal akong tinawagan ni Sofia. Halos hindi ko sinagot, pero nanaig ang curiosity. Lola Elena, si Jasmine po ito. Ang boses niya, matamis na parang asukal. May bahid lang ng ensayado na vulnerability. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo sa pagiging sobrang understanding tungkol bukas. Wala yon, mahal. Naiintindihan ko ng lubos. Ginaya ko ang tono niya ng perpekto. Ang isang nobya dapat maging ganap na komportable sa araw ng kasal niya. Napakabait ninyo. Sabi ni Miguel, pupunta kayo ng vegan ngayong weekend? Classic information fishing. Iyon ang plano, isang maliit na bakasyon ng mother of the groom, habang sinisimulan ninyo ang honeymoon. Aba, sana mag-enjoy kayo. At Lola Elena, pagkatapos naming mag-settle ni Miguel, baka mag-lunch tayo? Gusto ko po talaga, maging magkaibigan tayo. Ang kalapastanganan, nakakamangha. Kinailangan kong ilayo ang telepono sa bibig ko, sandali, para huminga ng malalim. Mukhang kaibig-ibig yan, Jasmine. Sigurado akong marami tayong pag-uusapan. Pagkatapos kong tapusin ang tawag, nagsalin ako ng isang malaking baso ng pulang wine at nag-toast sa refleksyon ko sa bintana ng kusina. Isang toast para sa mga kaibigan ng pamilya, sabi ko ng malakas. Naway matanggap nila ang eksaktong nararapat sa kanila. Ang huling harapan. Ang umaga ng kasal, madilim at umuulan. Ang uri ng panahon na tinatawag ng mga photographer na romantic at tinatawag ng mga nobya na catastrophic. Isang perpektong omen para sa kung ano ang paparating. Nagising ako ng fefo ng umaga, masyadong nerbiyos para matulog pa. Naligo ako ng matagal, hinayaan kong alisin ng mainit na tubig ang tensyon sa aking mga balikat. Maingat akong nag-makeup. Hindi masyadong marami, sapat lang para maging presentable. Nagsusuot ako ng isang simpleng itim na dress, eleganteng pero discreet. At syempre, isinuot ko ang sarili kong perlas sa leeg ko. Ang mga perlas na dumaan sa 4 na henerasyon ng pamilya ko. Ang mga perlas na inakala ni Sofia sa kanyang pag-arte bilang Jasmine na makukuha niya. 9:00, tumawag si Reynaldo Rivera mula sa isang gas station, 20 minuto ang layo mula sa Tagaytay. Nandito na ako, Lola Elena. Sigurado ba kayo rito? Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa hallway sa huling pagkakataon. Wala pa akong naging kasiguraduhan sa buhay ko. Paano kung hindi kayo patawarin ng anak ninyo? Iyon ay isang tanong na iniiwasan ko ng ilang araw. Kung gayon, maililigtas ko siya mula sa isang babae na sisira sa kanya financially at emotionally. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang maging kontrabida sa kwento ng iba, hanggang sa handa na siyang makita ang totoo. Hala, mas matigas kayo kaysa sa hitsura ninyo. Halos ngumiti ako. Ginoong Rivera, nagpalaki ako ng isang anak, naglibing ako ng isang asawa, at nakaligtas ako sa 67 taon sa Maynila. Mas matigas ako kaysa sa hitsura ko. Ang kasal, naka-schedule sa 2:00 ng hapon. Ang reception ay agad pagkatapos sa malaking ballroom ng estate. Perfect ang timing ko. 11:00, nagsimulang magring ang telepono ko ng walang tigil. Una ang florist, pagkatapos ang catering company, pagkatapos ang venue coordinator,
Lahat nagpapanik. Lahat sinusubukang kausapin ang isang tao mula sa pamilya ng nobya tungkol sa mga outstanding balance na kailangang ayusin agad. Hinayaan ko ang lahat ng tawag na mapunta sa voicemail may ngiti sa aking mukha. Isang ngiti ng kasiyahan. 12:00 ng tanghali tumawag si Miguel. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Mommy, may kakaibang nangyayari. Lahat ng supplier ng kasal tumatawag kay Jasmine tungkol sa mga bayad. Pero sabi niya, hindi niya raw sinabi na ang pamilya niya ang mag-aasikaso. Alam niyo po ba kung anong nangyayari? Diyos ko, mukhang nakakalito iyan. Anong sabi ni Jasmine? Tanong ko, nagkukunwari akong inosente. Galit na galit siya. Sa tingin niya may sumasabotahe sa kasal. Nagkaroon ng pause. Mommy, hindi ninyo gagawin iyon. Miguel, sinasabi mo ba na ang mommy mo ay sasalansang sa kasal mo? Nilagyan ko ng tamang dami ng sakit ang boses ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para tulungan kang maging perpekto ang araw na ito. Hindi, sorry. Sadyang stress lang si Jasmine. At kapag ang mga tao ay stressed, minsan naghahanap sila ng masisisi. Huwag kang mag-alala, mahal. Sigurado ako, supplier error lang iyan. Nangyayari iyan. Ang mahalaga, magpapakasal ka sa babaeng mahal mo ngayon. Kung alam lang niya kung gaano katotoo ang statement na yon. 1:00 ng hapon, kinuha ko ang purse ko, ang susi ng kotse, at ang cellphone ko. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang litrato ni Miguel sa dingding. 5 taong gulang siya. Nakangiti ng walang ngipin, nagtitiwala na aayusin ng kanyang mommy ang anumang problema sa mundo. Bueno, malapit ko nang ayusin ang isang malaking problema. Kahit hindi pa niya alam. Ang biyahe papuntang The Palacio Real tumagal ng 15 minuto. Nagpark ako 2 block ang layo at naglakad papunta sa likod na pasukan ng venue, sa lugar kung saan ang kusina ng catering. Tulad ng inaasahan, ang team ay nasa ganap na chaos. Ang mga supplier humihingi ng bayad. Ang event coordinator tumatakbo ng pabalik-balik, telepono ay nakadikit sa tenga. At ang mga waiter nagmamadali, nag-aayos ng mga huling minuto ng mesa. Walang sino mang nagbigay pansin sa isa pang babae na nakaitim na dress na pumasok ng tahimik sa likod. Nag-sneak ako sa mga hallway hanggang sa makarating ako sa simbahan. Ang dekorasyon, nakamamangha. Ang libu-libong puting rosas mula sa Ecuador, bumubuo ng eleganteng arko sa tabi ng gitnang aisle. Mga kandila sa mga silver candelabra, nagpapaliwanag sa hangin ng isang malambot na glow. Lahat, binayaran ng pera ko. Lahat, para sa isang hoax. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita, pinupuno ang mga pew ng kanilang eleganteng damit at masiglang pag-uusap. Nakilala ko ang mga kaibigan ni Miguel, mga kasamahan sa trabaho, ilang malalayong kamag-anak. Lahat inosente. Lahat malapit ng masaksihan ang skandal ng siglo. Nakahanap ako ng isang perpektong lugar. Sa likod ng isang pinalamutian na haligi ng marmol, sa likod ng kapilya. Mula roon, nakikita ko ang lahat. Nang hindi madaling mapansin, tiningnan ko ang cellphone ko. Isang text mula kay Reynaldo. Kinukumpirma na nakapark na siya 1 block ang layo. Handa na siyang kumilos. 2:10, nagsimulang tumugtog ang orkestra. Pumasok si Miguel sa gilid. Kinuha niya ang pwesto niya sa altar, eleganteng nakasuot ng tuksedo. Ang mukha nagniningning sa kaligayahan. Bumagsak ang puso ko. Sa loob ng ilang minuto, ang ngiting iyon mawawala. Papalitan ng sakit ng pagtataksil. Pero ang sakit na iyon, panandalian lang. Kung ikukumpara sa pagkawasak na idudulot ni Sofia kung itutuloy niya ang plano niya. 2:15, bumukas ang mga pinto ng kapilya. Nagsimula ang wedding march. At tumayo ang lahat ng bisita, lumingon para tingnan ang nobya. Si Sofia, nag-aarte bilang Jasmine sa huling pagkakataon, nagsimulang maglakad sa aisle sa kanyang 650,000 na Vera Wang gown. Isang bouquet ng puting rosas sa kanyang mga kamay, at ang perlas ng lola ko kumikinang sa kanyang leeg. Ang ngiti niya, nagniningning. Ang mga mata niya, kumikinang sa luha, na tila emotion, pero alam kong calculated lang. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ako ng isang text kay Reynaldo Rivera. Ngayon,
Ang mga sumunod na segundo, tila dahan-dahang gumalaw. Bumukas muli ang mga pinto ng kapilya na may malakas na kalabog. Lahat ng ulo, lumingon. Pumasok si Reynaldo Rivera na parang isang anghel ng paghihigante. Nakasut na medyo gusot mula sa biyahe. Ang mukha, determinado. Ang mga mata, nakatutok kay Sofia. Ang bouquet ng puting rosas nahulog sa kamay niya. Tumama sa marmol na sahig na may dull sound na umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Sofia Collins. Sigaw ni Reynaldo, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Akala mo ba makakatago ka habang buhay? Nag-umpisa ang pagkalito sa hangin. Humakbang si Miguel pasulong, pumosisyon para protektahan ang kanyang nobya. Pagkalito ang nakaukit sa kanyang mukha. Sir, sa tingin ko, nagkamali kayo ng tao. Siya si Jasmine. Tumawa si Reynaldo, isang tunog na walang anumang katatawanan. Jasmine, iyan na ang pangalan niya ngayon. Inabot niya ang jacket niya. Naglabas siya ng isang briefcase. Ang tunay niyang pangalan ay Sofia, at siya ay isang profesional na scammer. Dapat kong malaman. Ako ang partner niya, hanggang sa nakawin niya sa akin ng 800,000. Hindi totoo yan! Ang boses ni Sofia, matinis, desperado. Miguel, hindi ko kilala ang lalaking ito. Baliw siya. Pero nakita ko, ang mga lamat na namumuo sa performance niya. Nanginginig ang mga kamay niya. At ang boses na matamis na parang pulot, nagkaroon ng roughness na wala kanina. Sa wakas, bumababa na ang maskara. Binuksan ni Reynaldo ang briefcase at itinaas niya ang mga litrato para makita ng lahat. Ito si Sofia sa Cebu, nag-a-apply ng credit card scam sa mga matatandang turista. Ito siya sa Davao, nagpapanggap na cancer patient para mangolekta ng pera sa simbahan. Sa bawat pagbubunyag, mas lumalamig ang boses niya, mas nagiging akusado. At ito ang paborito ko. Si Sofia, lumalabas sa hotel room namin sa Makati, kasama ang wallet ko, ang watch ko, at ang engagement ring na naging tanga ko para bilhin para sa kanya. Ang mukha ni Miguel, maputla. Parang wax ng mga kandila sa paligid namin. Jasmine, anong pinagsasabi niya? Nagsisinungaling siya! Bumigay ang boses ni Sofia. Miguel, kilala mo ako. Magpapakasal tayo. Mahal kita, mahal. Mahal? Singhal ni Reynaldo. Ma'am, hindi mo makikilala ang pag-ibig kahit pakagatin ka niyan sa likod mo. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang iniisip niya sa Miguel mo? Kinuha niya ang cellphone niya at itinaas niya iyon. May mga recording ako ng partnership namin. Gusto mo bang marinig kung ano ang tawag niya sa kanya? Ang tanga ng mommy niya. Ang mga bisita sa kasal, ngayon ay nagsisimula ng magbulungan ng malakas. Isang lumalaking buzz ng shock at pagkalito na kumalat sa kapilya na parang wave. Pinagmamasdan ko mula sa likod ng haligi ko habang ang mundo ng anak ko ay gumuho in real time. At sa kabila ng lahat, sumakit ang puso ko. Pero hindi pa tapos si Sofia. Masyado siyang magaling sa trabaho niya para sumuko ng madali. Kahit na totoo ang ilan sa mga ito, sabi niya, pinilit niyang ibalik ang boses niya sa practiced sweetness. Ang mga tao pwedeng magbago. Hindi na ako ang taong iyon. Naniniwala si Miguel sa pangalawang pagkakataon, hindi ba, mahal? Ito ay isang masterful manipulation. Umaapela sa fundamental decency ni Miguel at ginagawa siyang pumili sa pagitan ng paniniwala sa human redemption o ang pagtanggap na ang babaeng mahal niya ay isang kumpletong imbento. Sa kasamaang palad para kay Sofia, binigyan ko si Reynaldo ng isa pang piraso ng bala. Pangalawang pagkakataon, ngumiti si Reynaldo ng malamig. Kwentuhan mo siya tungkol sa isa pang tanga, Sofia, ang pinagtatrabahuhan mo ngayon. Lumingon si Miguel sa kanyang nobya at nakita ko ang eksaktong sandali nang ang duda ay pumasok sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi niya, Jasmine? Hindi ko alam. Pero ang boses niya masyadong mabilis, masyadong defensive. Kinonsulta ni Reynaldo ang cellphone niya. Hayaan mong i-refresh ko ang memorya mo. 3 linggo na ang nakalipas, tinawagan mo ako. Humihingi ka ng payo tungkol sa isang matandang babae na nagbigay na sayo ng 2,200,000. Pamilyar ba? Ang katahimikan na sumunod, nakakabingi.
Lahat ng mata sa kapilya lumingon kay Sofia. Naghihintay ng sagot niya. Pinanood ko ang mukha ng anak ko na nagbago habang ang pagkaunawa ay unti-unting lumitaw. Kinailangan kong humawak sa marmol na haligi para hindi ko pa ibunyag ang posisyon ko. Iyon. Bumigay ang boses ni Sofia. Sinubukan niyang muli. Iyon. Kinuha sa context. Context? Ang boses ni Miguel, halos isang bulong. Tinawag mo ang mommy ko na matandang babae? Miguel, hindi ko iyon sinasadya. Nawawalan siya ng kontrol. Ang boses niya lalong nagiging desperado. Ang mommy ko, ibinigay niya sa atin ang lahat. Inubos niya ang savings niya para sa kasal natin. Kumuha siya ng loan sa bahay niya para magkaroon ka ng dream wedding mo. Ang mga bisita sa kasal, ganap na tahimik ngayon. Sinasalo ang bawat salita ng drama na nagaganap sa harap nila. Nakita ko ang ilang tao, nagre-record gamit ang mga cellphone nila. Hindi pa tapos si Reynaldo. Siya ay isang lalaki na may 2 taon ng naipong galit. At ngayon, mayroon siyang captive audience. Gusto niyo bang malaman ang cherry on top? Tanong niya, nakatingin kay Miguel at sa mga naguguluhang bisita. Nagpaplano siyang ubusin ang mga bank account mo at maglaho sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang standard timeline niya. Sapat na oras para magtatag ng legal na karapatan sa conjugal property. Sapat na maikli para maiwasan ang sobrang attachment. Tumigil ka! Nagmamakaawa si Sofia. Ang luha, tumutulo na ng malaya sa mukha niya. Pinababa niya ang perfect makeup niya. Pero kung tunay man ang mga luha, hindi ko masabi. Umalis si Miguel sa tabi niya. Ang mukha niya isang maskara ng pandidiri at pagtataksil. Totoo ba ang ilan sa mga ito? Tumingin si Sofia sa paligid ng desperado. Parang isang hayop na na-corner. Naghahanap ng makatakasan. Ang mga pinto ng kapilya naharangan na ng mga curious na bisita na lumapit para makarinig ng mas mabuti. Ang altar hindi nag-aalok ng kanlungan. Sa wakas, ang tingin niya naglakbay sa crowd. At nakita niya ang akin. Sa kabila ng masikip na espasyo, ang aming mga mata nagtagpo sa isang segundo na tila tumagal ng walang hanggan. Nakita ko ang pagkilala na namulaklak sa kanyang mukha. Sinundan ng purong nagliliyab na galit. Alam niya kung sino ang nag-orkestra ng sandaling ito. Ikaw, bulong niya, tumuturo ng direkta sa akin. Ito ang gawa mo. Lahat ng ulo lumingon para sundan ang kanyang mapang-akusa na daliri. At bigla nakita ko ang sarili ko sa spotlight sa paraang hindi ko sinadya. Lumabas ako sa likod ng haligi. Inayos ko ang aking perlas nang may dignidad na kaya kong tipunin. Nagsinungaling ako, mahal. Isang bagay na natutunan ko sa panonood ng mga eksperto. In-orchestra niyo ito? Ang boses ni Miguel, isang halo ng horror at paghanga. Inilantad ko siya, pagtatama ko. May pagkakaiba. Nakita na ni Sofia ang boses niya muli at kasama nito ang kanyang talent para sa manipulation. Nagsiselos siya, Miguel! Sigaw niya, nakaturo sa akin. Hindi kayang tiisin ng mommy mo na pinili mo ako kaysa sa kanya. Kinontrata niya ang lalaking ito para sirain ang kasal natin dahil gusto niyang kontrolin ang buhay mo habang buhay. Iyon ay isang matalinong, huling minutong pagtatangka. Naglalaro sa lahat ng stereotype ng biyenan na umiiral. Sa isang sandali, nakita kong bumalik ang duda sa mata ni Miguel. 29 na taon ng practiced manipulation ni Sofia laban sa 67 taon ng pag-ibig at sakripisyo ko. Sino ang pipiliin niyang paniwalaan? Doon, nilabas ni Reynaldo ang huling card niya. Hindi ako kinontrata ni Lola Elena, miss. Nag-alok ako. Gusto mo bang pakinggan ang recording na ginawa ko ng usapan namin? 3 linggo na ang nakalipas? Iyon, kung saan ka tumatawa, kung gaano kadali i-manipulate ang mga matandang babae at ang kanilang mga devoted son. Pindutin niya ang play. Ang kalidad ng recording, hindi perpekto, pero ang boses ni Sofia, malinaw. Ang matanda, desperado siyang magkaapo. Maniniwala siya sa kahit anong bagay. At ang anak ay isang kumpletong tanga ng mommy niya. Ang kailangan ko lang gawin ay umiyak tungkol sa aking tragic past. At susulat siya ng isa pang tseke. Ang mukha ni Miguel naging puti. Pagkatapos ay pula.
pagkatapos ay isang sickly gray na kulay. Gusto mo bang marinig ang pinakamagandang bahagi? Ang boses ni Sofia nagpatuloy mula sa cellphone. Ibinigay niya sa akin ang perlas ng lola niya. Sabi niya, family heirloom daw. Malamang, ibebenta ko lang iyon pagkatapos ng honeymoon. Instinctively, ang mga mata ni Miguel napunta sa leeg ni Sofia. Kung saan kumikinang ang perlas ng lola ko, laban sa kanyang maputlang balat. Ang mga perlas na isinuot ng 4 na henerasyon ng mga babae sa aming pamilya. Mabilis na lumipad ang mga kamay ni Sofia sa kanyang leeg. Tinatakpan ng kuwintas na parang maitatago niya ang ebidensya. Miguel, maaari kong ipaliwanag. Ipaliliwanag mo ang ano? Ang boses niya nakakamatay na tahimik. Ipaliwanag kung paano ka tumatawa sa likod ng mami ko habang ginagastos mo ang pera niya? Ipaliwanag kung paano mo ako tinawag na tanga ng mami ko habang nagkukunwari kang mahal mo ako? Ipaliwanag kung paano mo plinano na nakawin kami at maglaho? Ang laban umalis kay Sofia ng sabay-sabay. Bumagsak ang balikat niya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukha siyang kasing edad niya. Sa halip na ang inosenteng bata na pinagkukunwari niya. Nagsimula lang ito bilang isang trabaho, sabi niya ng mahina. Isa lang tanga. Pero pagkatapos, hindi ko alam. Akala ko, baka magawa ko itong totoo, kahit na nagsisinungaling ako tungkol sa lahat. Bumigay ang boses ni Miguel. Ang pangalan mo, ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang buong life story mo. Ano ang dapat na totoo tungkol sa atin? Tumingin si Sofia sa paligid ng kapilya. Minsan pa. Pinagmamasdan ng daan-daang mukha nakatingin sa kanya. May halong shock, pandidiri at fascination. Kailangan ko nang umalis, bulong niya. Oo, sabi lang ni Miguel. Kailangan mo nang umalis. Pero hindi pa siya tapos. Habang inaayos niya ang gown niya, lumingon siya. Tumingin siya sa akin na may tingin ng purong galit. Sa tingin mo, nanalo ka? Hindi. Congratulations, Lola Elena. Nakuha mo na ang Miguel mo. Pero alam mo, hindi na siya magtitiwala sa ibang babae pagkatapos nito. Sinira mo siya para sa pag-ibig habang buhay. Para lang ikaw ang manatiling pinakamahalagang babae sa buhay niya. Tumama ang mga salita. Naramdaman ko ang kurot ng duda. Nagtataka ako kung ang paghahanap ko ba ng katarungan ay tumawid na sa linya patungo sa isang bagay na mas madilim at makasarili. Pero ginulat ako ni Miguel. Hindi, sabi niya ng matatag. Hindi niya ako sinira. Ikaw ang sumira sa akin. At alam mo ang pagkakaiba? Nagtatanggol sa akin si Mommy. Ikaw, sinisira mo ako? Ang mukha ni Sofia nagkontort sa galit. Pagsisisihan ninyo ito. Pareho kayo. May mga kaibigan ako. Mga koneksyon. Hindi pa ito tapos. Humakbang si Reynaldo pasulong. Nakakatawa ang ekspresyon niya. Sa totoo lang, tapos na. Tingnan mo. Habang ginagawa mo ang maliit mong performance dito, nagkaroon ako ng napaka-interesanting pag-uusap sa ilang kaibigan sa NBI, National Bureau of Investigation. Lalo silang fascinated sa fake social security number mo at sa fraudulent employment history mo. Namutla ang mukha ni Sofia. Hindi mo gagawin iyan. Nagawa ko na, mahal. Dapat ay nandito na sila anumang minuto para i-escort ka palabas. Tumingin siya sa relo niya. Sa katunayan, nagulat ako na hindi pa sila dumarating. Parang tinawag ng mga salita niya, 2 lalaki na nakaitim na suit ang lumabas sa pasukan ng kapilya. Gumalaw sila sa determinado na lakad ng mga ahente. Ang huling pag-asa ni Sofia para sa isang marangal na pag-alis, naglaho. Sofia Collins, ang mas matangkad na ahente, itinaas ang kanyang badge. NBI, inaresto ka dahil sa pandaraya, identity theft at paglabag sa federal banking regulations. Ang sumunod ay isang eksena na hindi ko kailanman inakala na masasaksihan ko sa kasal ng anak ko. Mga federal agent na nagbabasa ng Miranda rights sa isang kapilya na pinalamutian ng puting rosas. Mga bisita sa kasal na desperadong nagre-record sa kanilang mga cellphone. Isang nobya na naka 650,000 gown kinakapitan. Hindi umalis si Sofia ng tahimik. Habang ini-escort siya ng mga ahente sa aisle,
Patuloy siyang lumingon para sumigaw sa akin at kay Miguel. Panggigipit ito, wala akong ginawang mali, makakarinig kayo mula sa mga attorney ko. Pero ang mga protesta niya, hindi pinansin. Kalahati ng kapilya nagre-record ng pag-aresto sa kanya. At ang kalahati pa, nagte-text na ng balita sa mga kaibigan at pamilya. Pagkatapos umalis ng mga ahente kasama si Sofia, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kapilya. 300 bisita sa kasal, nakaupo sa kanilang mga pew. Hindi alam kung aalis ba sila o mananatili. Babati ba o makikiramay. Si Padre na iwan sa altar, mukhang ganap na nalilito. Si Miguel, na natili sa altar, nakasuot pa rin ng tuxedo niya. Nakatingin sa mga pinto kung saan kakalabas lang ng nobya niya na inaresto. Gusto kong lapitan siya, pero may pumigil sa akin. Ito ang sandali niya para magproseso, para magluksa, para alamin kung ano ang susunod. Sa wakas, lumingon siya para harapin ang kongregasyon. Aba, sabi niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Kakaiba ito! Ilang nervous laughter ang kumalat sa crowd. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon. Alam kong hindi ito ang inaasahan ninyong paraan para gugulin ang Sabado ng hapon. Huminto siya, hinahaplos ang buhok niya. Ang kasal, syempre, cancelled. Pero ang reception, bayad na. Kaya, kung sino man ang gustong manatili para sa hapunan at open bar, maligayang pagdating. Diyos ko, kailangan ko ng inumin. Ngayon mas tunay na ang tawa. Ang mga tao nagsimulang tumayo, mag-unat, mag-usap sa maliliit na grupo. Habang lumipas ang shock at ang realidad ng sitwasyon ay pumasok. Sa wakas, tumingin si Miguel sa direksyon ko. Ang aming mga mata nagtagpo sa gitna ng chaos. At nakita ko ang isang halo ng pasasalamat, hiya at isang bagay na maaaring paghanga. Naglakad siya sa aisle papunta sa akin. At ang crowd, naghiwalay, parang Red Sea. Nang makarating siya sa akin, huminto siya. At tumayo lang siya roon, sandali. Pinag-aaralan ang mukha ko. Mommy, sabi niya sa wakas, kailangan nating mag-usap. Tumango ako. Oo, kailangan natin. Pero una, iniabot ko ang kamay ko. At maingat kong kinuha ang perlas ng lola ko mula sa leeg ni Sofia bago siya dinala. Ito, sa pamilya natin. Hinawakan ko ang mga perlas sa nanginginig kong mga kamay. Nararamdaman ko ang pamilyar nitong bigat. Sa totoo lang, pag-aari ito ng babae na sa huli ay pakakasalan ng anak ko. Kapag nakahanap siya ng isang taong karapat-dapat sa kanila. Napuno ng luha ang mata ni Miguel. Sorry na sorry po, Mommy, sa hindi ko paniniwala sa inyo, sa pagpili ko sa kanya kaysa sa inyo, sa pagiging isang malaking idiot. Hindi ka idiot, mahal, na in love ka, o hindi bababasa na in love ka sa taong inakala mong siya. Iniabot ko ang kamay ko. Inayos ko ang kurbata niya. Isang kilos na ginagawa ko mula pa nung bata pa siya. Ang pag-ibig, ginagawa tayong lahat na vulnerable. Ang mahalaga, ligtas ka. Kailan niyo nalaman? Tanong niya. Nagsimula akong maghinala 1 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng patunay, 2 linggo na ang nakalipas. Tiningnan ko siya sa mata. Kumuha ako ng private investigator at si Reynaldo nag-alok siya sa vengeance task nang tawagan ko siya at sinabi ko kung saan siya hahanapin. Ngumiti ako ng bahagya. Tila, walang galit na katulad ng isang scammer na niloko. Tumawa si Miguel. Kahit na ano paman. Naging busy kayo, hindi ba? Nagkaroon ako ng napaka-edukasyonal na mga linggo. Hinawakan ko ang braso niya. Ngayon, paano kung harapin natin ang musika sa iyong non-reception? Magkakaroon ng mga tanong ang mga tao. Habang naglalakad kaming magkasama sa aisle, nakarinig ako ng mga snippet ng pag-uusap mula sa mga bisita na umalis. Karamihan, shock at pagkamangha. Pero nakarinig din ako ng tunay na concern para kay Miguel. At isang nag-aatubiling paggalang para sa tinatawag nilang detective work ko. Si Lola Ibarra, ang kapitbahay namin sa loob ng 3 taon, hinawakan ang braso ko nang dumaan kami. Elina, isa kang sly one. Hindi ako nagtiwala sa babaeng iyon. Masyadong maganda at masyadong matamis. Ang tunay na babae, may mga gilid. Ang reception, na hindi reception, natapos bilang ang pinakatapat na party na napuntahan ko.
Dahil wala na ang pagkukunwari ng isang pagdiriwang ng kasal, nag-relax ang mga tao sa paraang hindi nila ginagawa sa mga formal na event. Maagang nagbukas ang bar. Ang banda nagpatugtog ng blues sa halip na wedding classic. At ang mga pag-uusap, umagos na may uri ng authenticity na dumarating lang pagkatapos ng isang shared trauma. Si Miguel kumilos ng may mas malaking biyaya kaysa sa inaasahan ko. Umiikot siya sa ballroom, nagpapasalamat sa mga tao sa pagdating. Humihingi ng paumanhin para sa drama at tumatanggap ng mga condolence ng may good humor. Pinagmamasdan ko siya mula sa kabilang dulo ng ballroom at naramdaman ko ang isang pagmamalaki na walang kinalaman sa kanyang mga professional achievement o sa pagpili niya ng babae. Ito ang anak ko, nagpapakita ng tunay na character sa ilalim ng pressure. Nakita ako ni Reynaldo Rivera malapit sa mesa ng dessert kung saan ako nag-iisip kung angkop ba na kumain ng wedding cake kung wala namang kasal. Lola Elena, inabot niya ang kamay niya. Gusto ko kayong pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na harapin si Sofia pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kinumusta ko ang kamay niya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Hindi ko siya kailanman mailalantad kung wala ang tulong mo. Ang ginawa ninyo, nangangailangan ng tapang. Hindi maraming mga mommy ang pupunta sa ganoong extreme. Anumang mommy, gagawin ang parehong bagay para protektahan ang kanyang anak. Ngumiti si Reynaldo. Hindi ma'am, karamihan sa mga mommy, susubukan lang kumbinsihin ang anak na sumuko at mabibigo. Naglalaro kayo ng chess habang ang iba sa amin naglalaro ng checkers. Pagkatapos niyang umalis, natagpuan ko ang sarili ko na mag-isa sa aking mga pag-iisip sa unang pagkakataon sa buong araw. Ang adrenaline nawawala na, napalitan ng pagod at isang bagay na maaaring kalungkutan. Oo, nailigtas ko si Miguel mula sa isang kakilakilabot na kasal at mula sa posibleng pagkasira ng pinansyal. Pero sinira ko rin ang pananampalataya niya sa pag-ibig, pansamantala. Ginawa ko ang tama. Mommy! Lumabas si Miguel sa tabi ko, may 2 baso ng champagne. Mukhang nagkakaroon kayo ng second thought. Tinanggap ko ang baso nang may pasasalamat. Nagtataka lang ako kung may mas malumanay pa bang paraan para harapin ito. Ibig ninyong sabihin, tulad ng umupo at ipaliwanag sa akin na ang nobya ko ay isang scammer? Dahil alam nating dalawa kung gaano ko sana tatanggapin ang balitang iyon. May punto siya. Inakala ko sana na nagseselos siya at naging controlling. Inakusahan ko sana siya ng eksaktong sinabi ni Sofia na sinusubukan niya akong panatilihing dependent habang buhay. Humigop si Miguel sa champagne niya. Alam niyo po ba kung ano ang nagpabago sa isip ko? Hindi ang pagdating ni Reynaldo o kahit ang recording. Ito ay ang makita ang mukha ni Sofia nang napagtanto niya na nalampasan ninyo siya. Sa isang segundo lang, bumaba ng lubusan ang maskara niya. At nakita ko kung sino talaga siya sa ilalim ng lahat ng sweetness. Ano ang nakita mo? Malamig na kalkulasyon at isang tunay na paggalang sa isang karapat-dapat na kalaban. Tumingin siya sa inyo. Masyado niya kayong minamaliit. Akala niya, isa lang kayong matandang babae na gagawin ng anumang bagay para panatilihing masaya ang anak niya. Wala siyang ideya na sinusubukan niyang dayain ang isang taong mas matalino sa kanya. Hindi ako sigurado kung mas matalino, siguro mas motivated lang. Mommy, ang ginawa ni Sofia sa inyo, hindi niyo kasalanan. Siya ay isang profesional na sinungaling na nag-aral sa inyo. Natutunan kung ano ang gusto ninyong marinig at naging eksaktong iyon na tao. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko ng mahigpit. Salamat, Mommy, sa lahat, sa pagkakita sa kanya, sa pagprotekta sa akin, at sa paggawa nito sa paraang sinigurado na hindi ko pwedeng balewalain ang totoo. Walang anuman. Pero sa susunod na mag-in love ka, marahil ipakilala mo siya sa akin ng mas maaga. Tumawa siya. Sa susunod na mag-in love ako, gagawa muna ako ng kumpletong background check. Medyo extreme na iyan. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na ako sigurado. Ngumiti siya. Bukod pa rito, natutunan ko ang isang napakahalagang bagay tungkol sa mga babae sa buhay ko. Ano? Huwag kailanman maliitin ang isang lola Filipino. Tila
mas mapanganib tayo kaysa sa hitsura natin. Ngumiti ako. Nararamdaman kong mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa nakalipas na mga buwan. Ipagmamalaki ka ng lola mo. Gustong-gusto niya sana ang buong show na ito. Itinaas ni Miguel ang baso niya. Isang toast para sa katarungan na served ng malamig na may kasamang pampublikong pagpapahiya. Itinaas ko ang baso ko para makasalubong ang kanya. Isang toast para sa pamilya. At para sa pag-alam kung kailan ipaglalaban ang mga taong mahal mo. Habang nagto-toast kami, napagtanto ko na, sa kabila ng lahat, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang public spectacle, nasa eksaktong lugar ako kung saan ako dapat, sa tabi ng anak ko, ligtas at malaya. At sa wakas, nakikita ng malinaw muli. Minsan, ang pinakamagandang kasal ay ang mga hindi kailanman nangyayari. Ngayon, kung nagustuhan mo ang istoryang ito, i-click mo ang susunod na video na lalabas sa screen. Dahil dito, ang istorya ng pagtataksil at paghihiganti na hindi mo pa nakikita. Nag-toast kami. Para sa pamilya. At sa pag-alam kung kailan ka lalaban para sa mga mahal mo. Si Miguel, niyakap ako. Humingi siya ng sorry sa lahat. Tiningnan ko siya. Walang anger. Walang shame. Nakita niya na ang totoo. Alam niya, naging tanga siya sa pag-ibig. Pero ang mami niya, nailigtas siya. Hindi na ako magtitiwala sa iba, mami, sabi niya. Pero dahil lang sa iyo, naniniwala pa rin ako sa totoong pag-ibig. Sa huli, naibalik ko ang dangal ko, at ang pera namin, at ang anak ko. Sabi ko sa kanya, huwag kailanman maliitin ang isang lola Filipino. Ito ang aral. Ang pinakamagandang kasal ay ang mga hindi kailanman nangyayari.